So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application. Pag-usapan naman po natin ulit itong si Mocha Mocha na until now, namamayagpag pa rin, no? Matunog pa rin yung pangalan. And then isingit na rin natin itong si Tala. Kasi lately, medyo may problema yung apps ni Tala, no? Maraming mga nagko-complain, hindi nakakapag-reload even though maaga silang nagbabayad, ano. Pero bago ang lahat baka lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell. Once again, man-notify po kayo once again sa mga i-upload po nating videos about latest updates about online leading application, and then marami pang iba. So yun na nga mga ka-lifestyle, ano, until now, madalas pa rin mo-mention si Mocha Mocha sa mga comment section ng mga videos ko, and then meron din mga nag-i-email about kay Mocha Mocha, and then nagbe-message through messenger, nagtatanong about kay Mocha Mocha. Sa mga hindi nakakaalam mga ka-lifestyle, ano, si Copperstone na humahawak kay Mocha Mocha is matagal na pong na-read, no? Last year pa po na-read itong Copperstone. So kasama ni Mocha Mocha is si Blue Peso, Peso Cash, Poco Cash, and then si Quickla. So etong dalawang online leading application lang naman yung sobrang matunog, no? Si Quickla and then si Mocha Mocha. And then eto nga mga ka-lifestyle, no? Marami pa rin mga nabibiktima, no? Marami pa rin mga nakakapag-loan. Then, kung i-check nyo sa Play Store, nadudod pa rin si Mocha Mocha. As far as I know, mga ka-lifestyle, no, under investigation pa yung kanilang kumpanya. And then, I think umapila po sila. And then, I don't know lang po talaga if dininig na ba ng korte yung kanilang apila, no? Pero one thing for sure, mga ka-lifestyle, every time na isa-search nyo sa SEC website, hindi na po siya lumalabas. Unregistered or basta, para sa akin to, sinearch ko siya kahapon, hindi ko po siya ma-search, no? That's why, para sa akin, if ako yung tatanungin, kung magbabayad pa ba ako or hindi, para sa akin, hindi na, no? Kasi, even nga yung SEC, tinanggalan na sila ng access na makapag, no? Basta, pag na-read na po kasi yung isang particular na even umapila pa sila, no? Once na na-read na po sila, meaning pinapatigil na talaga yung operation, no? Malamang sa malamang lahat po ng mga ginagamit nilang materials or gadgets sa pagpapa-loan, pagpapautang sa mga tao is kinuha na yan ng NBI, kumbaga kinumpiskate na. So wala na tayong dapat bayaran sa kanila. Even though na hindi ka naman hinaharas, malaki din yung sobrang laki din ng interest sila. In that way, meron din silang kaso, no? So again, kahit hindi ka hinaharas, once na na-raid na, shutdown na yung online leading application na utangan mo, pwede ka pa rin hindi magbayad, no? Kasi gaya nga nasabi ko, most of the online leading application, hindi naman sa yung complaints nila, hindi naman sa about harassment, about po sa mga high interest, no? High interest. And then ito rin si Tala, mga ka-lifestyle, no? Itong si Tala lately medyo nagkakaproblema yung apps nito. Maraming mga hindi nakakapag-reload, nagbabayad ng maaga, pero yun na nga, upon checking sa website ni Tala ay sa SEC, nakalagay dun suspended, no? Suspended yung status. Correct me if I'm wrong, mga ka-lifestyle, yun yung nakita ko, no? So again, pag suspended, meaning to say, pinapatigil muna yung operation nila, no? Ewan ko kung anong nangyari, siguro marami rin ba complaints nakarating sa SEC, that's why pinasuspended. Pero again, mga ka-lifestyle, nasa sa inyo pa rin yan if magbabayad kayo o hindi. Para sa akin, pag ganitong mga sitwasyon, kung meron naman akong sobrang pera, babayaran ko na lang. Ngayon, kung wala naman talaga ako, mas pipiliin ko pa rin yung family ko, of course, kung pagkain, di ba? Kung pagkain or ibabayad ko yung pagpipilian, of course, pagkain yung pipiliin ko. Ganun pa ba ka-lifestyle? Para sa mga naharas naman, nakaka-receive ng mga hindi magagandang tawag or text, threats galing sa mga online leading application agent,
alam niyo na yung gagawin niyo. Huwag niyo nang bayaran yung mga yan, ano? Kasi hindi naman kasi sa lahat ng panahon sila dapat yung nasusunod, mga ka-lifestyle, ano? Kahit sabihin na natin third parties yung humahawak or tumatawag sa iyo na nangongolekta, ganun pa rin yung dapat natin gawin, mga ka-lifestyle, ipairal pa rin natin yung pagka makatao, no? Dapat hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo nakakabayad, tatakutin na tayo, buburahin na tayo, at idadamay, ito pa yung pinakabalupit, idadamay pa yung mga contacts natin na walang kaalam-alam, no? So again, mga ka-lifestyle, para sa updates about kay Copperstone, no? Makinig kayo ng mabuti, no? Alam ko umapila, no? Umapila talaga tong si Mocha Mocha. And I don't know lang talaga if nagre-research talaga ako, baka lifestyle, no? I don't know lang talaga if dininig na, no? And kung dininig naman, siguro ipopost naman siguro ng SEC, no, na registered na again si Mocha Mocha, no? Pasensya na po if medyo hindi maganda yung boses natin kasi pangit yung pakiramdam ko, hindi maganda yung pakiramdam ko, mga ka-lifestyle. Parang tatarangkasuhin ako, pero ganun pa man, mga ka-lifestyle. Meron ako mga nakuhang information, ano, meron ako mga nababasang Mocha Mocha, meron ako mga nababasang hindi maganda against kay Mocha Mocha. That's why nag-research po ako. Again, si Tala, yung status niya is suspended, mga ka-lifestyle, ano, upon checking sa website ng SEC. And then si Copperstone naman, yung na humahawak kay Mocha Mocha, is matagal na pong na-raid, ano? Nasa sa inyo yan, ipagbabayad kayo or hindi. Para sa akin, hindi na ako magbabayad sa Copperstone, sa Mocha Mocha, no? Aside sa high interest sila, nangaharas din yung mga agent dito, no? Again, yun yung opinion ko, yun yung mga gusto ko i-share sa inyo ngayong araw, mga ka-lifestyle, na until now, madalas pa rin kasing ma-mention itong mga online leading application na tinutukoy ko, si Kwekla, and then si Mocha Mocha, na marami pa rin mga ads nagkalat sa TikTok, sa Facebook, no, sa Reels ng Facebook, nandiyan pa rin, even nga sa mga YouTube channel, lumalabas pa rin tong si Mocha Mocha. Grabe, ang lakas ng ano talaga nito, ano tawag dito, basta ang lakas ng charisma, kumbaga, no, ang lakas talaga ni Mocha Mocha, kasi until now namamayagpag pa rin, ano. So kung isa ka sa mga biktima, kung isa ka sa mga may Mocha Mocha, isa ka sa mga nabiktima nito ng harassment, alam nyo na yung gagawin nyo. Huwag nyo nang bayaran yung mga yan, ano, kasi matagal lang na-raid to. I don't know lang talaga if nakapag-comply na ulit sila sa SEC, nabalik na ba yung kanilang certification. I don't know talaga, baka lifestyle, no? And as far as I know lang talaga, if meron akong Mocha Mocha, hindi ko nababayaran at ito, no? Kasi gaya nga nasabi ko, aside sa medyo harass itong mga online application agent na to, hindi din maganda yung interest nila, no? Sobrang malaki rin, kumbaga illegal din yung kanilang interest, baka lifestyle na to. So yun lang, baka lifestyle. Okay, matakot sa Mocha Mocha, baka lifestyle. Kung wala kayo pambayad gayon, deadmatology is the key. Walang nakukulong sa utang, pero hindi naman dapat natin samantalahin yung ganung klaseng kasabihan, kasi hindi dapat natin samantalahin yung ganung batas, kasi ganun pa bad yung pera pinahiram natin sa kanila, binigay naman din nila ng maayos, no? Nasa sa atin yan kung ano yung mga hindi magandang nagawa nila sa atin, nasa sa atin yan kung pabayaran ba natin o hindi. Kung wala naman tayo talagang pambayad, skip muna for the meantime. Balikan na lang yan natin in the future if meron na tayo sapat na pera. Hindi po yun mawawala yung accounts nyo, nandiyan lang yan, ano? So again, magmasid-masid po tayo kung ano yung ginagawa ng karamihan para makamove on sa ganitong klase problema. Huwag lang tayo mag-focus sa iisa. So yun lang po, mga ka-lifestyle. So yun lang, peace.